Maganda oras, mga kaibigan. Saan man po ay naroroon, binabati ko yan ng isang maligayang oras. Saan man ang ginagawa ninyo? Welcome na naman po dito sa ating Kape at Balita dito po sa Radyo Filipino UK. Ang oras po dito ngayon sa kinalalagyan ko ay alas 3:38 ng madaling araw. Binagyo rin kami dito, mga kaibigan, dito sa iba't ibang panig po ng United Kingdom ngayong araw, kahapon. At alam niyo ba, yung lakas ng hangin umabot din ng 90 miles per hour. Yun po yung yung lakas ng hangin na dumaan dito po sa United Kingdom kahapon hanggang sa mga oras na ito. Buti na lang hindi masyadong malakas po ang ulan, pero matindi, maraming nasira, mga kaibigan. Alam niyo rin dito sa lugar na to maraming lumang mga bahay dito kapag may lindol dito o malalakas na bagyo, siguradong tibag ho ang mga bahay dito. Hindi katulad sa Pilipinas. At least marami ho tayong matitibay na mga tahanan dyan, talagang solido, sementado. Dito ho, mga pinaglumaan dito, mga bahay dito, marami. Alam niyo bang parang ho yatang nagdadalawang isip na at pinanghihinaan ng loob ng ilang mga kongresista dahil nagpahayag ko sila, mga kaibigan, ng pagdududa o nagkakaroon sila ng second thought na hindi magtatagumpay itong mga impeachment laban po kay VP Sara, mga kaibigan, dahil ang culprit ang pangunahing hadlang para magtagumpay ito ay yung kawalan nila ng sapat na oras. Kapos sila sa oras para sa mga gawain ito, mga kaibigan. Aminado po ang ilan sa kanila na medyo, ayaw pa nilang aminin, medyo daw gahol na sa oras para maisulong po ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kaugnay ng, sabi nila, irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sinabi mismo, walang iba kundi ang chairman ng House Committee on Justice. House Committee on Good Government. Itong kinatawan po ng ikatlong distrito ng Manila, yung chairman nila na si Congressman Joel Chua, na nalalapit na ang Christmas break ng Kongreso at ilang araw na lamang ang nalalabi sa sesyon sa plenaryo ng Kamara. So ibig sabihin talagang kapos na kapos yung oras. Wala na po silang panahon para atupagin pa ito. Samantalang sa pagbabalik naman daw po ng sesyon ay sa darating na Enero na o January next year, 2025. At magiging abala na ang mga kongresista sa paghahanda naman sa election campaign. Dahil next year nga po yung yung midterm elections na sinasabi. Gaganapin ito sa darating na buwan ng Mayo 2025. Alam niyo naman, pag election, kailangan po ng mahabang oras na paghahanda niyan. Hindi yung karakaraka, maghahanda ka. So, ibig sabihin, January, kung hindi ka makapagkanda ng maayos at kapos ang panahon mo, malamang matatalo ka. Di ba, mga kaibigan? So, yun ang pinangangambahan nila. So, ngayon, nahahati yung atensyon nila. Pagtutuunan natin ng atensyon itong impeachment o kailangan ko magpakitang gilas muna doon sa distrito ko para iboboto nila ako dahil malapit ng eleksyon. Hati ngayon ang atensyon ng mga kongresista. So yun ang isa sa mga balakid nila, mga kaibigan. Maalala, mga kaibigan, na ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara ay inihain po noong Lunes ng civil society groups o yung mga makakaliwang grupo, civil society at mga religious leaders. Na inendorso po naman itong si bata ni Risa Ontiveros at ni Eta Rosales na si President Danya ang kasalukuyang kinatawan po ng Party List Akbayan. Habang naghain naman ng pangalawang impeachment complaint ang mahigit 70 grupo, kabilang ang grupo ng mga guro at estudyante na inendorso po naman ng Makabayan at Makakomunistang bloc ng Kamara.
Yun ho yung dinumog ng mga komunista yung Kongreso. Nandyan si Renato Reyes, Teddy Casino, ano, Isadora Campo, Nery Colmenares. Nandyan ho lahat sila. Simula sa kanununuan, sa katatay-tatayan, kaanak-anakan, kaapu-apuhan ng mga laging nagrarally sa mga lansangan, sinugod nila yung Kongreso para mag-file ng second impeachment complaint laban kay BP Sara na bukas palad po namang tinanggap ng Secretary General ng Kamara na si Reginald Velasco. Samantala po, nagsabi rin ang isa pang kongresista, member din ito ng mga komiteng kontrobersyal. Itong si 2nd District Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores, ang Vice Chairman ng House Committee on Justice, na mahigpitan ng timeline o palugit sa impeachment complaint kay BP Sara na hanggang sa ngayon hindi pa na ire-refer sa House Committee on Justice. Mga kaibigan, hindi naman kasi pwedeng i-refer sa House Committee on Justice hanggat hindi nakakalap nitong mga naghain ng complaint ang 1/3 ba ng bilang ng mga kabuuang kongresista. 106 na signature ang kailangan nila para mai-refer nila dun sa House Committee on Justice na siyang didinig, mga kaibigan. Makakakalap ko sila. Yan yung isa pang question. Meron kaya silang sapat na dahilan o bilang na makukuha sa signature para mai-refer po dun sa Committee on Justice ng Kamara ang kanilang impeachment complaint? So yun ho ang panganib na yun ho ang isa sa mga armas na makakatulong para hindi o tuluyang malusaw yung usapin ng impeachment na yan laban kay BP Sara dyan po naman sa Kamara, mga kaibigan. Nauna rin ito, nagsabi na rin ng Senado. Alangan naman na pagtutuunan natin ng pansin yan kung may mas mahalagang mga usapin na dapat natin pagtuunan ng pansin. Oo na nga pong nagsabi niyan itong si Presidential Sister, ang kaibigan ni BP Sara na si Manang Amy Marcos. So, session days, number of session days ang sinasabing isa sa mga dahilan kung kaya't hindi magtatagumpay itong impeachment complaint sa Kamara. So, abangan natin, mga kaibigan, dahil kaya nga, paano pa maisasampa yung sinasabi nila na this week may panibagong third impeachment complaint na inihahanda ang ilang mga congressmen daw laban kay BP Sara. Binanggit yan mismo ng Secretary General ng Kamara nung last week. May nagsabi ho sa akin, sabi niya, may tumawag sa akin ng mga congressmen na nag-iisip sila na magkain ng panibagong impeachment complaint, pangatlo yan, laban kay BP Sara. Pero abangan natin, mga kaibigan, dahil kahit gaano kadami yung ihahain, isasampang impeachment complaint, hanggat walang nag-initiate at nakarating sa House Committee on Justice, lusaw ho lahat yan, mga kaibigan. So nililinaw natin, wala pang na-i-refer na impeachment complaint sa House Committee on Justice, wala pang nag-initiate, kaya maaari pang tumanggap ang Kamara ng kung ilan pang impeachment complaint na gusto nila. Pero merong once na may maghain o mai-refer na isa dyan sa Committee on Justice o mag-initiate, lusaw na lahat yung iba. Yun ho ang paliwanag ng mga eksperto. Abang-abang lamang tayo, mga kaibigan. Saan man kayo naroon? Isang subscribe lang. Mag-subscribe lang sa channel natin, mga kaibigan, para mas marami pang video ang atin po namang ibibigay at ihahatid sa inyo. Lalo na ang daming supporter ng BP Sara Duterte family dito sa London, sa United Kingdom. Ang dami, mga kaibigan. Lalo na yung buong Europe. Lalo na yung buong mundo. Hindi lang dito. Kaya, kung ako sa inyo, maligaya na po ang channel natin pag nag-subscribe kayo. Maligayang araw po sa inyo. Have a blessed Sunday, everyone. Bye!